na hold up ako ng Move It Rider. Ganyan agad ang sinimula ng netizen na may username na Anin Kumia ang kanyang Facebook post noong May 28. 11:20 ng gabi, nag-book daw si Ann ng motorcycle taxi sa Cyberpark 2, Araneta, Cubao, patungong Telus McKinley Exchange sa Makati. May motor naman ang boyfriend niya, pero ayaw na raw niya itong abalahin dahil sa Rizal pa ito uuwi. Pagdating ng rider, hindi raw siya agad nakilala ni Ann dahil sa halip na red uniform o red helmet gaya ng ibang Move It riders, gray shift at blue helmet daw ang suot nito at naka full face mask pa. Napagtanto na lang daw ni Ann na ito na nga ang binook niyang rider nang tawagin siya nito sa registered username niya sa app. Habang nasa biyahe, panay daw ang usisa ng rider kung sino yung kasama niya sa Cubao. Kwento pa raw ng rider na niloko siya ng asawa matapos niyang mag-OFW sa Canada. Sunod umanong napansin ni Ann na parang gumagawa raw ng paraan ng rider na mausog siya na mausog. Maya-maya pa, lumagpas na raw sila sa kanyang pinned destination. Dito na raw nagpanik si Ann at nakiusap na ibaba na lang siya ng rider kahit magbayad na lang daw siya ng extra. Umabot na raw sila sa Pasay bago nagdesisyon ng rider na ibaba si Ann. Pero kailangan ibigay daw muna ang bag niya. Sa post niyan, sobrang daming mahalagang gamit daw sa bag na natangay ng rider. Kabilang ang kanyang mga ID at 4,000 pesos cash. May naniwala, pero meron ding mga nagduda at nagalit. Isa na riyan ang mismong rider na tinukoy sa post niyan. Actually sir, pinapasinungalingan ko talaga yung paratang sa akin sir kasi sa McKinley Access things ko talaga siya pinaba. Di napigilan ni Vicente ang pag-iyak nang dumulog sa inyong lingkod sa Wanted sa radyo. Noong May 29 kasi, graduation ang panganay na anak niya. Magse-celebrate dapat sila kung hindi lang nasira ang buhay nila dahil sa isang FB post. Hindi ko rin alam sir kasi hindi ko naman kilala yung tao na yan sir. Sa booking lang kami nagkakilala. Napakasinungaling nyo ma'am, pinaba ko kayo ng tama dun. 134 yung pamasahin nyo, nagbayad kayo ng 150, susuklian ko pa nga kayo dapat di ba ma'am? Tama Tapos ka, anong sabi nyo? Hindi kuya, okay na yan. Nagpasalamat pa ako sa inyo ma'am, hindi ko akalain gaganituin nyo ako. Para patas, inimbitahan na rin namin ang tinutukoy na pasahero. Siya ay si J. Ann Gadjane at nanindigan siya sa kanyang pinost sa Facebook. Ba't di mo kayo makatingin sa kanyang diretsyo? Ano po, parang every time like po tinatanong yung ganito, bumabalik po siya sa... Trauma. Punto por punto naming tinalakay ang nag-viral na aligasyon ni Jayan. Una, saan ba talaga siya ibinaba ng rider nung gabi ng May 28? Dumating po kayo sa Telus McKinley, Makati? Hindi po, sa may Pasay po. Sa pagitan po siya ng Kabayan Hotel, tapos po yung katabi po ng Kabayan Hotel, para po siyang may mga yero. May sinasabi ba siya kung bakit hindi kanya dinadrop off doon sa... May pupuntahan daw po siya, sasamahan ko lang daw po siya saglit. Pangalawa, hinolda pa talaga siya ni Vicente. Ang sabi ni Jayan, nagbigay ng kondisyon si Vicente bago raw siya pababain. Sige ma'am, ibababa po kita pero kukunin ko po yung gamit nyo. Ang first thing that you must do is you shout, you run. Baka sinaksak ka. Dapat takbo. Huwag yung slow motion paglakad mo. Pero si Vicente, nanindigan, hindi niya dinivert ang biyahe. Katunayan, malinaw sa mismong records ng Move It na pagkatapos niyang mag-drop off sa McKinley, Makati, may pinikap na siyang kasunod na pasahero. 1 minuto lang ang pagitan. Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? May pangalan kayo. Hindi na po kasi makita yung pangalan niya sir, pero ito po yung booking niya sir, tsaka yung date. Pero doon sa Move It, nandun yung pangalan niya, nakalista. Siguro po, So, opo. At yun eh, pwede natin tawagan at pwede mag-verify, pwede magtestigo. Pwede po. In your favor. Yes po. Sure ka? Opo, muntik pa nga po kung matikitan dyan ng mga enforcer doon. Dahil? Kasi nag-counterflow up po ako eh.
nakiusap lang ako dun sa... Very good. Opo. I need that. Okay, good. Yun na lang sir yung inaantay ko sir. Kasi yun na yung pinakalabang ko sir na talagang lumiko ako dun. Di ko siya inilagpas. Lahat ng sinabi ni Vicente, pinatutuhanan mismo ng kumpanya. Behavior po ng app namin, no? Once na mai-drop off po ang isang pasahero, naka-indicate naman po yun, available din po ito sa lahat ng mga driver app na meron na mga rider ni Moovit, na naka-indicate po doon na na-drop off na yung passenger po doon sa drop-off location. At ganun din po, may pumasok na booking, naka-indicate din po doon saan po yung pick-up point at saka yung drop-off point na susunod na pasahero. Matapos ang insidente, parehas daw na apektuhan ang kabuhayan nilang dalawa. Kumusta naman po kayo sa inyong work? After po nun, hindi na po napasok hanggang ngayon. Si Vicente, nasuspindi sa Moovit. Kaya ganun na lang ang kanyang hinagpis dahil nakakadalawang buwan pa lang mula nang iwan niya ang pagta-tricycle driver para maging motorcycle taxi rider. Sobrang tumumal na sir yung tricycle sa amin. Kaya naisipan kong mag-boundaryhan na lang ng motor. Hindi ko nga rin po alam kung paano kayo po-provide ngayon yung naipon na boundary. Hindi na natin patagalin. Umamin na lang kayo, ma'am. Wala ako po kinuha sa inyo. Maayos po ako nagtatrabaho. Lumalaban po ako ng patas. Nagdesisyon na akong i-one-on-one ang dalawa. Ho kayo mag-undergo ng lie detector test. Yes po. Kayo po sir, willing din. Opo. I'll give you the chance, baka pwedeng ayusin na natin to nang wala na mapahiya at wala na makukulong. Mistulang nag 180-degree turn ang lahat nang solo kong makausap si Jayan. Is it safe to say na baka merong mga inconsistencies doon sa mga sinabi nyo kaya umaatras ka na lang? May mga bagay na hindi totoo. Opo. Ano ba kasi ang nagtulak kay Jayan na gumawa ng kwento na umabot pa sa puntong inakusahan niyang hold-upper ang isang pobreng rider? Nagtatanong po siya ng mga medyo bastos na. Uncomfortable. Yes po. Parang nananyansing. Opo, parang ganun. Masama ba kung sabihan ka na maganda ka, ma'am? Okay lang naman po, pero yung mga, kung ako po yun, hindi na po kita Papakawalan. hiniwalayan kasi nagkaanak na tayo, ganyan. Parang hindi po siya okay sa akin. Hindi po Sana siya- hindi niya lang siya sinagot. Sana sinabi mo, uy, marites ka, drive ka lang kuya, wag mong pakialaman personal Hindi. buhay ko. Ba't mo Ang- siya sinasagot? Hindi tama yung binigay niya sa yung serbisyo, yung natanggap mong service, kaya sama mo ng loob. Ayun, nakagawa ka ng ganitong klaseng kwento. Tama. Pero alam niyo ma'am, sinira niyo yung buhay niya. Kaya nga, Dahil dyan. Next time ma'am, wag mong gawin yan. Kasunod ng pag-amin ni Jayan na kasinungalingan ang laman ng post niya, nagdesisyon akong pagharapin silang muli ni Vicente. Sa aming pag-uusap, meron po siya mga sinabi sa akin na lumilitaw nga po talagang gumagawa-gawa siya ng kwento. Number one, pasensya na sir ha, kasi marites ka raw. Sinasadya mo para makachancing, nababangga-bangga. Ay, hindi sir, hindi ko ginagawa. Yun yung dalawang dahilan. Yun sir, talagang sinabi ko yun kasi ma'am, may tsura naman talaga sir si ma'am. Sa Along Edsan na sir, talagang yung kalsada po dyan talaga alon-alon eh. Yung sinasabi niyang preno-preno, nandun na po kasi talaga yun, nagmamaneho ako eh. Ang problema, hiram lang ang pinapasadang motor ni Vicente na ang tanging kapalit ay boundary. Pinapaalis pa sila ng kanilang landlord sa inuupahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Paano na lang ang tatlo nilang anak na edad 11, 5 at 1 taong gulang pa lamang at ang kinakasama niyang nagdadalang tao pa. Yung mga anak ko raw, pinapakain ko ng nakaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay tsaka sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa lugar namin. Inisip nila baka mamaya sindikato ka. Doon sa barangay namin, ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong issue. Hindi ko paano ba to? Ang kinakasama ni Vicente na si Jeanette, isang call center agent, 100% naniniwala na tagilid ang akusasyon laban sa kanyang mister. Hindi po hold-upper si Mr. Sigurado po talaga ako dyan. Ang tagal na namin nagsama niyan eh. Never po namin pinag-awayan yung pera. Lahat po ng kaso, lahat po ng nangyayari sa kanya, kinukwento niya sa akin. Yung binabiyahin niya sa araw-araw, yun yung pangkain namin. Yung sahod ko, pambayad ng bill sa bahay. Kita niyo po yung bahay namin, tagpi-tagpi lang.
Baon-baon kami sa utang. Nilakasan namin yung loob namin, iniwan namin kasi alam namin yung totoo, ipaglalaban namin yung totoo. Sa puntong ito, tinablan na rin ng konsensya si Jean. Ang buong akala raw kasi niya, hindi naman papansinin ng Move It ang kanyang report. Normally, yung mga ganyang issue, pag nireport kay Move It, hindi naman po nila inaano, may help, lang sila. Pero yung mga ganyang issue po, hindi nila gaano pinapansin kasi yung mga nila, yung talagang matitindi po sa kanila. No, ma'am, pinapansin niya. Lahat po ng motorcycle taxi, they're very, very careful, especially when it comes to their reputation. Pinoprotektahan po nila ang kanilang negosyo, pinoprotektahan po nila yung kanilang rider at kanilang mga passengers. Pero yung kumpanya, madali makarecover po yun. Opo. Ang hindi na makarecover, mahirapan siya. Kung hindi natin mabawi ito agad, wala nang tatanggap sa kanya. Kahit na saan, kahit na tricycle, kahit kung ako tricycle operator, babalik sa paging tricycle driver, hindi ko na pagkakatiwala yung tricycle ko, baka hold up ulit, etc. Nagsisisi po kayo. Opo, sobra. Inisip ko na. Paano pag sa akin po yung ginawa? So, buburahin niyo po yung post niyo. Opo, willing naman. Kaya ko naman pong mag-public apology pero sana po wag na po nilang i-ano po yung demanda or yung kaso po sa akin. Okay, good. Gusto ko lang po linawin na si Vicente po, which is yung rider, inosente po siya. Hindi niya po nagawa sa akin yung ganong pong bagay.